Maligayang pagbabalik sa LOP kwento. May mga lugar sa ating paligid na nagtatago ng madilim na nakaraan. Isang lumang bahay, isang iskinita, o marahil isang lumang simbahan sa San Nicolas, Pampanga. Ang alamat ni Maria Cruz ay isang kwentong ibinubulong pa rin hanggang ngayon. Kilala siya bilang pinakamadasaling dalaga sa kanilang bayan. Ngunit isang gabi noong 1975, sa gitna ng isang seremonyang binalot ng makapal na usok, sa loob ng mga pader ng simbahang kanyang itinuturing na tahanan, si Maria ay naglaho. Walang nakakita, walang nakarinig. Ang tanging sagot na nakuha ng mga naghahanap ay isang nakakakilabot na mensahe mula sa tagapag-alaga ng simbahan bago ito kitilin ng sariling buhay. Kinuha na siya ng banal na espiritu, pero paano kung hindi espiritu ang kumuha sa kanya? At paano kung pagkalipas ng 10 taon ng katahimikan, isang tinig ang biglang babasag sa misteryo at magbubunyag ng isang sikretong mas masahol pa sa multo? Samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito. Bahagi 1 ang pagbabalik ng nawawalang anghel. Ang taon ay 2005. Sa pusod ng kabundukan ng Sierra Madre, kung saan ang hamog ng umaga ay kasing kapal ng isang kumot. Ang katahimikan ay may sariling bigat. Ito ay isang katahimikan na hindi payapa, kundi naghihintay, isang katahimikang tila nagbabantay ng isang lihim. Ngunit sa madaling araw na yon, ang paghihintay ay natapos. Ang gugong, na sa una ay mahina lamang na parang bulong ng hangin, ay unti-unting lumakas. 4 na sasakyang walang marka ng pulis ang maingat na gumapang paakyat sa baku-bakong daan na tanging mga troso lamang ang madalas na dumaraan. Walang mga sirena na umalingaw-ngaw. Walang mga kumukutitap na ilaw na maaaring maging babala. Tanging ang determinadong tunog lamang ng mga gulong na kumakapit sa mamasamasang lupa, na parang mga hayop na dahan-dahang lumalapit sa kanilang biktima. Ang operasyon ay mabilis at tiyak. Ang target isang compound na nakatago sa gitna ng mga puno, nakilala lamang sa iilang tao bilang paraiso ng liwanag. Para sa mga pulis, ito ay isang pugad ng kadiliman, ang bakal na tarangkahan, na may mga disenyo ng araw at mga bituin, ay hindi naging hadlang. Isang malakas na pagbagsak, at ito ay bumigay. Ang mga operatiba ng Special Action Force, nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa, ay bumuhos papasok. Ang kanilang mga kilos ay sanay at walang emosyon. Ang kanilang mga armas ay nakatutok sa bawat bintana, sa bawat anino. Inaasahan nilang paglaban. Inaasahan nila ang gulo. Ngunit isang kakaibang eksena ang sumalubong sa kanila. Katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw. Ang hangin sa loob ng malawak na bulwagan ay mabigat at matamis sa amoy ng sinusunog na insenso, na may halong amoy ng mga bulaklak na tila ilang araw nang hindi napapalitan. At sa gitna ng bulwagang yon, nakaupo sa sahigang nasa 50 babae. Lahat sila ay nakasuot ng puting bestida. Ang kanilang mga buhok ay magkakatulad ang haba. Ngunit ang pinaka nakakabagabag ay ang kanilang mga mukha. Walang laman. Ang kanilang mga mata ay nakabukas, kunit tila hindi nakakakita. Nakatitig sa isang mundong sila lamang ang nakakaalam. Ang kanilang mga labi ay halos hindi gumagalaw. Ngunit kung pakikinggan mong mabuti, maririnig mo ang mahinang bulong, isang dasal na paulit-ulit na binibigkas, na parang isang ritual na hindi na nangangailangan ng isip. Hindi sila natinag sa pagdating ng mga armadong lalaki. Hindi sila nagpakita ng takot o pagkagulat. Para bang ang pagsalakay na ito ay isang panaginip lamang na hindi karapat-dapat pansinin. Walang gagalaw, sigaw ng isang opisyal. Ngunit ang kanyang boses ay tila nilamon ng katahimikan ng lugar. Sinuyod ng mga pulis ang bawat sulok. Ang mga silid tulugan ay parang mga selda sa isang monasteryo simple. Malinis. At walang bakas ang personal na pagkatao. Tanging mga kama na may manipis na kutsyon at maliliit na altar na may mga kakaibang simbolo. Walang mga litrato. Walang mga libro. Walang anumang nag-uugnay sa kanila sa mundo sa labas. Sa ikatlong palapag, sa dulo ng isang makitid na pasilyo, isang pinto na gawa sa matigas na nara ang nag-iisang nakatayo. Mas malaki ito kaysa sa iba. At may mga ukit ng araw at buwan. Nang ito ay puwersahang buksan. Isang hangin na mas malamig at mas mabango ang lumabas. Ito ay isang santuaryo. Ang silid ay naliligo sa aandap-andap na liwanag ng daan-daang kandila. Ang sahig ay natatakpan ng mga puting bulaklak ng sampagita at kalachuchi. At sa gitna ng lahat ng ito, sa isang upuang kahoy na parang isang trono, nakaupo ang isang babae.
Siya ay tila isang aparisyon. Ang kanyang kagandahan ay perpekto ngunit malamig. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakalugay hanggang sa kanyang baywang. Ang kanyang balat ay kasing puti ng mga bestidang suot ng mga babae sa ibaba. Ngunit ang kanyang mga mata ang pinagmumulan ng kakaibang pakiramdam sa silid. Ito ay mga matang nakakita na ng lahat. Ngunit wala nang nakikita pa. Nakatitig lamang siya sa kawalan. Hindi gumagalaw. Hindi humihinga. Siya ang ina sinagtal. Ang ina ng liwanag na bituin. Ang diyosa ng paraiso. Sa Labanji compound. Sa tabi ng isang pulis van. Si Hepe David Reyes ay bumuntong hininga. Hawak niya ang isang lumang folder na kulay kape. Na mga gilid ay pudpud na sa paglipas ng panahon. 10 taon. 10 taon na binabagabag ng kasong ito ang kanyang konsensya. Sa tabi niya, nanginginig na nakatayo si Aling Teresita. Inaalalayan siya ng isang batang pulis. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila malapit ng bumigay. Ang kanyang mga mata, na halos natutuyo na sa pag-iyak sa loob ng isang dekada, ay hindi mapakali. Sumusuyod sa bawat anino. Naghahanap ng isang mukhang matagal na niyang hindi nakikita. Maigpit ang kanyang hawak sa isang litrato na nakabalot sa plastik, isang litrato ng kanyang anak. Noong ito ay 17 pa lamang. Handa na po ba kayo, mahinang tanong ni Hepe Reyes? Tumango lamang si Aling Teresita. Hindi makapagsalita. Dahan-dahan silang pumasok. Dinaanan nila ang mga babaeng nakaupo na parang mga estatwa. Bawat hakbang ni Aling Teresita paakyat sa hagdanan ay tila isang paglalakbay sa nakaraan. Ang bawat pintong kanilang madaanan ay tila isang taon na lumipas. Nang makarating sila sa pinto ng santuario, huminto si Aling Teresita. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Tila natatakot siya sa kung ano ang kanyang makikita sa loob. Tingnan niyo po siyang mabuti. Aling Teresita, sabi ni Hepe Reyes. Ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat. Sumilip si Aling Teresita sa loob. Nakita niya ang babaeng nakaupo sa trono ng kandila. Isang estranghero. Isang magandang estranghero. Ngunit habang siya ay papalapit, dahan-dahan, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. May isang bagay sa hugis ng kanyang muka, sa paraan ng pagkakaupo. Elena, ang bulong na halos hindi marinig. Parang isang dasal. Ang ina sinagtala ay hindi gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Lumapit pa si Aling Teresita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Elena, anak ko. Muli, katahimikan. Dumadaloy na ang luha sa mga pisngi ni Aling Teresita. Mga luhang 10 taon niyang itinago. Inilabas niya ang kupas na litrato. Inangat niya ito. Itinabi sa mukha ng babaeng nasa kanyang harapan. Sa litrato, isang dalagitang nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap. Sa kanyang harapan, isang babaeng may mga matang walang laman. Magkahawig. Sobrang magkahawig. Ngunit may kulang. Ang kislap. Ang buhay. At doon, habang tinititigan niya ang mukha ng babae, nakita niya ito. Isang maliit, halos hindi na mapansing peklat sa itaas ng kanang kilay, isang maliit na marka mula sa isang pagkabata na puno ng laro at tawanan. Nang mahulog siya mula sa puno ng bayabas sa kanilang bakuran, isang alaala, isang patunay. Ang lakas sa mga binti ni Aling Teresita ay biglang nawala. Napaluhod siya. Ang tunog na kumawala mula sa kanyang lalamunan ay isang pinaghalong sakit, saya, at tighati. Hindi ito isang sigaw ng pagkatuklas, kundi isang hikbi ng isang pusong nadurog at nabuo sa iisang sandali. Siya nga. Ang kanyang sabi. Ang bawat salita ay basag sa pag-iyak. Diyos ko. Ang anak ko. 10 taon. Isang dekada ng mga gabing walang tulog. Ng mga tanong na walang sagot. Ng isang pag-asang unti-unting namamatay. Natagpuan na niya ang kanyang nawawalang anak. Ngunit ang anak na kanyang natagpuan ay hindi na siya kilala. Ang babaeng ito ay hindi si Elena. Siya ay si Ina Sinagtala. Isang Diyosang gawa sa abo ng isang alaala upang maunawaan kung paano ang isang anghel na may peklat mula sa puno ng bayabas ay naging isang Diyosang walang kaluluwa. Kailangan nating iwanan ang aandap-andap na liwanag ng mga kandila at bumalik sa liwanag ng araw. Sa isang simpleng bayan sa Pampanga, noong taong 1975, bahagi 2 ang simbahan sa dulo ng bayan. Bago ang dilim. Ang San Nicolas ay isang larawan ng katahimikan. Noong taong 1975, ang oras dito ay tila mas mabagal. Ang bawat araw ay halos kapareho ng nauna,
Isang banayad na pag-uulit ng mga simpleng gawain at maliliit na pangarap. Ang tunog ng mga tricycle na dumadaan. Ang tawanan ng mga batang naglalaro sa kalye. At ang usapan ng mga matatandang nakaupo sa harap ng kani-kanilang mga bahay ang siyang musika ng bayan. Sa gitna ng payapang tanawing ito, sa isang bahay na bato na minana pa ni Aling Teresita mula sa kanyang mga magulang. Namumuhay ang kanyang mundo si Elena Santos. Sa edad na 17, ay hindi lamang anak, siya ay kaibigan, katulong, at liwanag ng tahanan mula nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa isang biglaang sakit 5 taon na ang nakalipas. Silang dalawa na lamang ang magkasama. Ang kanilang samahan ay hinabi hindi lamang ng dugo, kundi ng mga pinagsaluhang pagsubok at ng isang pagmamahal na hindi nangangailangan ng maraming salita. Ang bawat hapon ay may sariling ritual. Pagdating ni Elena mula sa mataas na paaralan, ang unang gagawin niya ay magmano sa kanyang ina. Pagkatapos ay magpapalit siya ng damit at tahimik na tutulong sa paghahanda ng kanilang hapunan. Habang naghihiwa ng mga gulay, ikukwento niya ang kanyang araw, ang hirap ng pagsusulit sa matematika, ang nakakatawang biro ng kanyang guro, ang bagong estilo ng buhok ng kanyang kaklase. Si Aling Teresita naman, habang nagigisa, ay makikinig. Paminsan-minsan ay tatawa o magbibigay ng payo. Sa mga sandaling iyon, ang kanilang maliit na kusina ay nagiging isang santuaryo. Nay, ang pamilya po ni Aling Nita, halos wala na raw pong bigas, sabi ni Elena isang hapon. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Ang asawa ni Aling Nita ay matagal nang may sakit at hindi na makapagtrabaho. Nagtabi po ako ng kaunti sa baon ko. Pwede po ba nating dagdagan at dalhin sa kanila mamaya? Ganito si Elena. Ang kanyang puso ay kasing lawak ng mga palayan na nakapalibot sa San Nicolas. Hindi niya kayang makakita ng paghihirap ng hindi gumagawa ng paraan. Para sa kanya, ang pananampalataya ay hindi lamang sa pagdarasal. Ito ay sa paggawa. Ang kanyang pangarap ay kasing simple ng kanyang pagkatao. Nais niyang maging isang nurse. Hindi para magtrabaho sa ibang bansa tulad ng iba, kundi para manatili sa San Nicolas at alagaan ang mga may sakit sa kanilang maliit na klinika. Para po kapag tumanda kayo, Nay, ako na pong mag-aalaga sa inyo. Madalas niyang sabihin. Na sinusuklian naman ni Aling Teresita ng isang mahigpit na yakap. Ang pundasyon ng kanilang buhay ay ang pananampalataya. At ang sentro ng pananampalatayang yon ay ang lumang simbahan sa dulo ng bayan. Ito ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang monumento ng panahon. Itinayo ito ng mga preleng Espanyol daan-daang taon na ang nakalipas. Ang mga pader nito, nagawa sa makakapal na adobe, ay saksi sa hindi mabilang na binyag, kasal, at libing ang mga lumang santo sa loob. Na ang mga pintura ay kupas na, ay tila may mga matang nakakita na sa lahat ng uri ng kasalanan at kabutihan. Sabi ng mga lolo't lola, kapag gabi at tahimik ang lahat, maririnig mo raw ang mga bulong ng mga kaluluwang nananatili sa loob, mga bulong ng mga panalangin hindi natupad at mga kwentong hindi na isulat. Mayroon ding isang kwento tungkol sa isang silong sa ilalim ng altar. Isang bodega na ipinasara raw ng isang pari matapos ang isang hindi maipaliwanag na trahedya. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang nasa loob. Para sa karamihan, ito ay mga kwento na lamang. Ngunit para kay Elena, ang simbahan ay kanlungan. Ang lamig ng mga pader na bato at ang amoy ng natutunaw na kandila ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang tagapag-alaga ng simbahan at ng mga kwento nito ay si Mang Tomas de la Cruz. Siya ay isang taong hinulma ng kalungkutan matapos pumanaw ang kanyang asawa. Ang kanyang mga anak ay isa-isang umalis ng bayan. Naghanap ng sariling kapalaran sa Maynila. Naiwan siyang mag-isa. Ang simbahan ang naging kanyang mundo. Araf-araf. Makikita mo siyang nagwawalis sa bakuran, nagpupunas sa mga bangko, o simpleng nakaupo sa loob, nakatitig sa malaking krus sa altar, na parang may malalim na iniisip. May espesyal na pagtingin si Mang Tomas kay Elena. Nakikita niya sa dalaga ang debosyon na nawala na sa mundo. Nakikita niya rito ang imahe ng isang anghel. Isang linggo ng hapon, pagkatapos ng misa, habang si Elena ay nag-aayos ng mga bulaklak sa altar, nilapitan siya ni Mang Tomas. Elena, iya, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa karaniwan. Matagal na kitang pinagmamasdan. Kakaiba ka sa lahat. Po bakit po? Mang Tomas, nahihiyang tanong ni Elena. Ang iyong pananampalataya ay purong-puro, walang bahid ng pagdududa. Sa panahon ngayon, yan ay isang hiyas. Uminto si Jazz sandali at tiningnan si Elena ng diretso sa mata. Sa isang saglit,
Nakita ni Elena sa mga mata ng matanda ang isang halo ng paghanga, takot at dahil diyan. Nais kong bigyan ka ng isang pambihirang pagkakataon. Nakinig ng mabuti si Elena. Sa darating na Sabado ng gabi, pagpapatuloy ni Mang Tomas, gaganapin natin ang paglilinis ng kaluluwa. Ito ay isang sinaunang ritual. Mas matanda pa kaysa sa simbahang ito. Hindi ito para sa lahat. Para lamang ito sa mga taong may kaluluwang handa ng makipag-usap sa banal na espiritu. At nakikita kong ikaw, Elena, ay handa na. Ang puso ni Elena ay napuno ng isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang karangalan, isang pagkilala sa kanyang debosyon. Isang malaking karangalan po yan. Mang Tomas, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa. Pangako po, darating ako sa gabing iyon, sa kanilang hapagkainan. Habang nagsasalo sila ng sinigang, masayang ibinalita ni Elena ang paanyaya sa kanyang ina. Si Aling Teresita ay natuwa para sa kanyang anak. Alam niya kung gaano kahalaga ang simbahan para kay Elena. Napakagandang balita niyan. Anak, ibig sabihin, nakikita nila kung gaano kabuti ang iyong puso. Ngunit pagkatapos niyang sabihin yon, habang pinagmamasdan niya si Elena na masayang kumakain, isang bigla ang lamig ang gumapang sa kanyang batok, isang pakiramdam na may nagmamasid. Lumingon siya sa bintanang kapis na nakabukas ng bahagya. Ngunit wala siyang nakita kundi ang kadiliman ng gabi. Ipinagsawalang bahala niya ito bilang isang simpleng pagod, isang ina na laging nag-aalala. Ngunit ang pakiramdam na yon ang pakiramdam na isang anino ang dumaan sa gilid ng kanilang liwanag ay hindi na mawawala. Ito ang simula ng isang mahabang paghihintay. Bahagi 3 ang gabi na makapal na usok. Ang gabi ng Sabado ay bumaba sa San Nicolas na may kakaibang bigat. Ang karaniwang ingay ng mga kuliglig ay tila pinipi. At walang kahit isang hangin gumagalaw. Ang kalangitan ay walang bituin. Na parang isang itim na telang ibinagsak sa buong bayan. Sa loob ng simbahan, ang kapaligiran ay mas siksik. 20 tao. Kasama sina Elena at Aling Teresita. Ang nakaupo sa mga unang hanay ng mga bangko, ang malaking pinto na gawa sa kahoy, ay isinara at nilagyan ng trangka mula sa loob ni Mang Tomas. Isang kilos na nagbigay ng pakiramdam ng pagiging sadrado. At ngay pagiging nakakulong. Ang liwanag lamang ay nagmumula sa mga kandilang maingat na inayos sa paligid ng altar. Ang kanilang apoy ay halos hindi gumagalaw sa loob ng walang hanging simbahan. Si Elena, na nakaupo sa tabi ng kanyang ina, ay puno ni pananabik. Para sa kanya, ito ang pinakamataas na antas ng kanyang pananampalataya. Si Aling Teresita naman, habang pinipilit ngumiti para sa kanyang anak, ay hindi maalis ang kabang nararamdaman. Nagsimula ang seremonya. Si Mang Tomas, na nakatayo sa harap ng altar, ay nagsalita sa isang boses na malalim at halos hipnotiko. Ngayong gabi, sabi niya, iiwan natin ang ating mga katawang lupa. Hahayaan natin ang ating mga kaluluwa ay lumutang at maligo sa banal na liwanag. Kalimutan ninyo ang inyong mga pangalan. Kalimutan ninyo ang inyong mga alalahanin. Maging sisitlan lamang kayo. Kinuha niya ang malaking lalagyan ng tanso na may nagbabagang uling. Dahan-dahan, naglagay siya ng isang pinaghalong kamangyan, tuyong, dahon, laurel, at iba pang halamang gamot na hindi pamilyar kay Aling Teresita. Ang usok na lumabas ay hindi pangkaraniwan. Ito ay puting-puti at sobrang kapal, na halos agad na bumalot sa buong altar. At ang amoy nito, matamis na nakakahilo, na may kakaibang halimuyak na parang bulaklak at lupa, na tila pumapasok hindi lamang sa ilong, kundi pati sa isipan. Ang usok ay hindi umakyat. Gumapang ito sa sahig. Umikot sa mga paa ng mga tao, na parang isang hamog na may sariling buhay. Pagkatapos, sinimulan ni Mang Tomas ang pag-awit. Ang tono ay simple at paulit-ulit. Walang simula at walang katapusan. Ang mga salita ay nasa isang dialektong luma na tanging siya lamang ang nakakaunawa. Isa-isang sumunod ang mga tao. Ang kanilang mga boses ay nagsama-sama sa isang koro na nakakapangilabot at nakakaakit. Naramdaman ni Aling Teresita ang epekto ng usok at ng awit. Ang kanyang mga talukap ay bumigat. Ang kanyang pag-iisip ay naging malabo. Tiningnan niya si Elena sa kanyang tabi. Ang kanyang anak ay nakapikit. Ang mukha ay nakatingala, na may isang ekspresyon ng lubos na kapayapaan, na parang nasa isang magandang panaginip. Elena Pulong ni Aling Teresita. Ngunit ang kanyang sariling boses ay parang nanggagaling sa malayo. Ang usok ay patuloy na kumapal. Hindi na niya makita ang altar.
Hindi na niya makita ang mukha ng mga taong nasa kabilang hanay. Ang nakikita na lamang niya ay mga malabong anino na gumagalaw sa gitna ng puting-puting usok. Ang tunog ng awitan ay pumuno sa kanyang tainga, na parang ugong na nagmumula sa lahat ng dako. Isang matinding pagka-suffocate ang kanyang naramdaman, hindi dahil sa usok, kundi dahil sa isang biglaang takot na walang pinanggagalingan. Isang primal na instinto ng isang ina. Kailangan nilang umalis. Ngayon na sinubukan niyang tumayo. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga. Inabot niya ang kamay ni Elena. Anak, tara na. Ngunit ang kanyang kamay ay humawak lamang sa hangin. Ang espasyo sa tabi niya, kung saan nakaupo si Elena kanina, ay malamig at walang laman. Ang takot ay biglang naging isang matalim na panik. Elena, sigaw niya. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may sapat na lakas upang bumasag sa mahika ng sandali. Ang awitan ay biglang natigil. Ang mga tao ay nagsimulang gumalaw. Umuubo, na parang nagising mula sa isang malalim na pagkakatulog. Anong nangyayari? Hindi ako makahinga. Pinaypay ni Aling Teresita ang usok sa kanyang harapan. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Ang anak ko, wala nang anak ko. Ang kanyang sigaw ay ang naging hudyat ng kaguluhan. Ang mga tao ay nagtayuan. Nagsimulang maghanap sa gitna ng usok na unti-unti nang humuhupa. Baka nasa labas lang, sabi ng isa. Ngunit ang pinto ay nakatrangka, habang ang lahat ay nagkakagulo. Si Aling Teresita ay parang isang baliw na tumatakbo sa bawat sulok. Elena, anak, magpakita ka. Tumakbo siya palabas ng pinto nang ito ay mabuksan. Ang gabi sa labas ay tahimik pa rin, na parang walang alam sa lagim na nagaganap sa loob. Elena, ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa kawalan. Bumalik siya sa loob. Ang kanyang pag-asa ay unti-unti nang nagiging desperasyon. Malapit sa may pintuan. Sasayg na ba to? May isang bagay na kumislap sa liwanag ng kandila. Yumukos siya. Isang tsinelas. Ang tsinelas na may borda ng bulaklak na siya mismo ang gumawa para kay Elena. Kinuha niya ito. Ang isang strap nito ay sira. Punit. Na parang may nagpumilit na hilahin ang nagsusuot. Sa sandaling iyon, alam na niya. Ang kanyang anak ay hindi umalis. Siya ay kinuha. Sa gitna ng lahat, si Mang Tomas ay nakatayo malapit sa altar. Nakapikit, na parang nagdarasal. Huminahon ng lahat. Sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakasakit. Huwag tayong pangunahan ng takot. Ito ay kaloob ng banal na espiritu. Si Elena ay pinili. Siya ay pinagpala. Ngunit ang mga salita niya ay wala ng epekto kay Aling Teresita. Niyakap niya ang sirang tsinelas na parang ito na lamang ang natitirang piraso ng kanyang anak. Doon, sa sahig na malamig. Napaluhod siya. At ang isang hikbi na kanyang pinigilan ay sa wakas kumawala, isang tunog ng isang pusong nagsisimula pa lamang madurog. Ang pag-asa ng isang ina ay isang apoy na hindi namamatay. Kahit na anong unos ang dumaan. Kung naniniwala ka rin sa kapangyarihan ng pag-asa, mangyaring mag-iwan ng komento ng salitang pag-asa sa ibaba upang magbigay lakas sa paghahanap na ito para sa katarungan. Babasahin namin ang lahat ng inyong komento. Bahagi 4, ang lihim sa loob ng pader. Ang araw ay sumikat sa isang bayang nagbago magdamag, ang San Nicolas, na dati ay payapa, ay nagising na nababalot sa isang kumot ng takot at pagtataka. Ang simbahan sa dulo ng bayan, na dati ay simbolo ng pag-asa, ay ngayon isang crime scene. Napapalibutan ng dilaw na linyang nagsasabing huwag lumapit. Ang kaso ay ibinigay kay Officer Miguel Reyes, Patapasiya, 26 na taong gulang. Ngunit ang kanyang mga mata ay may talas na higit pa sa kanyang edad. Sa kanyang pagpasok sa simbahan, agad niyang naramdaman ang bigat sa hangin. Hindi ito ang karaniwang pakiramdam sa isang lugar ng krimen. Mayroon itong bahid ng isang bagay na mas luma at mas malalim. Ang mga testimonya ng mga saksi ay walang silbi. Ang lahat ay may iisang kwento makapal na usok. Nakakahilong amoy. Isang hipnotikong awit. Walang nakakita. Walang nakarinig. Para kay Miguel, ito ay masyadong perpekto. Masyadong sabay-sabay. Ang kanyang atensyon ay natuon kay Mang Tomas. Ang matanda, ng kanyang tanungin, ay nagbigay ng mga sagot na tila mula sa ibang mundo. Ito ay isang rapture. Isang pag-agaw. Sabi ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Ang mga dalisay na kaluluwa ay kinukuha ng langit. Hindi naniwala si Miguel sa mga kwentong panrelihiyon. Naniniwala siya sa ebidensya. At ang tanging ebidensya na mayroon sila ay isang sirang tsinelas. Dahil dito, nagpasya siyang ang sagot ay nasa loob mismo ng simbahan.
Maingat niyang sinuri ang bawat pader, bawat say, bawat imahe ng santo. Siya ay isang taong naniniwala na ang mga lumang lugar ay laging may mga lihim na itinatago. Pagkalipas ng ilang oras, habang siya ay nasa may altar, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin sa likod ng pulpito. Ang bahagi ng sahig na natatakpan ng pulang alpombra ay gawa sa malalaking blokeng bato, hindi baldosa. Karamihan sa mga linya sa pagitan ng mga bloke ay puno na ng dumi at alikabok. Ngunit may isang parihabang bahagi na halos kasing laki ng isang pinto, kung saan ang mga linya ay mas malinis, na parang ito ay kamakailan lamang ibinalik. Lumuhod si Miguel. Ginamit niya ang dulo ng kanyang ballpen para kaskasin ang linya. Malambot pa ang semento. Tinuktok niya ang bloke. Isang tunog na iba. Isang tunog na may laman sa loob. Hindi. Isang tunog na may espasyo sa loob. Isang tunog na hungkag. Magdala kayo ng maso at bareta. Sabi niya sa kanyang mga kasama. Ang kanyang boses ay mahinahon. Ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Maingat nilang binakbak ang semento sa paligid ng mga blok. Pagkatapos ng ilang minuto, gamit ang dulo ng bareta, naangat nila ang unang bloke. Isang bugso ng malamig at mabahong hangin ang sumalubong sa kanila, amoy ng lupang hindi nasikatan ng araw, ng kahoy na nabubulok, at ng isang bagay na mas masangsang pa, ang amoy ng isang libingan. Isang madilim na butas ang nabuksan sa kanilang harapan. Nakita nila ang mga unang baitang ng isang hagdanang bato na pababa sa kadiliman. Ako na ang mauna, sabi ni Miguel. Kinuha niya ang kanyang flashlight. Bawat hakbang niya pababa ay tila isang paglalakbay sa nakaraan. Ang hangin ay lalong lumalamig at bumabaho. Pagdating niya sa ibaba, ang kanyang flashlight ay naglakbay sa isang maliit na silid. Ito ang lumang bodega na laman ng mga kwentong bayan. Puno ito ng mga kalat, mga sirang bangko, mga lalagyan ng kandila na kinalawang na, at mga bunton ng mga lumang dokumento ng simbahan na kinain na ng anay. Itinutok niya ang ilaw sa bawat sulok. Wala. Tanging mga anino at alikabok. Aalis na sana siya nang may mapansin siya sa pinakadulong sulok. Sa likod ng isang sirang aparador. Dahan-dahan niyang itinulak ang aparador. Nag-ingay, ito. Ang tunog ay nakakabingi sa katahimikan. At nang sa wakas ay umusad ito. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay tumama sa isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sauna. Mukha lamang itong isang bunton ng maruruming basahan. Ngunit habang tinititigan niya ito, unti-unti itong nagkaroon ng hugis. Isang hugis ng tao, nakahandusay sa isang posisyong baluktot. Mga buto. Isang kalansay. Ang mga buto ay halos kulay dilaw na. Marupok at manipis na sa katagalan. Ang bungo ay nakaharap sa kanya. Ang mga guwang na mata nito ay tila nakatitig sa kanya. Isang tahimik na saksi sa isang krimeng matagal nang nalimutan. May mga natitira pang piraso ng damit na nakakapit sa mga buto, isang bestidang bulaklaki na halos natunaw na at naging bahagi na ng lupa. Hindi ito si Elena. Alam niya iyon. Ang kalansay na ito ay naroroon na sa loob ng maraming taon. Tumawag kayong forensics. Sabi niya sa kanyang radyo. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. May nahanap tayo. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Agad na ipinag-utos ni Miguel ang pag-aresto kay Mang Tomas bilang pangunahing suspek. Ngunit ang tadhana, o kung sino man ang naglalaro sa mga buhay sa San Nicolas, ay may ibang plano. Nang dumating ang mga pulis sa bahay ni Mang Tomas, natagpuan nila ang pinto na bahagyang nakabukas. Pumasok sila. Ang bahay ay tahimik. Sa maliit na sala, nakita nila siya. Nakabitin mula sa isang kahoy na bigas sa kisame. Isang lubid ang nakapulupot sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. At sa kanyang mukha, may isang ekspresyon na hindi matukoy ni Miguel kung ito ba ay kapayapaan o pagsuko. Sa ibabaw ng kanyang mesa, sa tabi ng isang bukas na Biblia, isang sulat ng maayos na nakatiklop. Kinuha ito ni Miguel. Binuksan niya. Ito ay sulat kamay ni Mang Tomas. May dalawang pangungusap lamang na nakasulat. Ang banal na espiritu ang kumuha sa kanila. Huwag ninyong gambalain ang kanilang kapayapaan. Ang mga salitang iyon ay ang huling pako sa kabaong ng investigasyon. Walang suspek. Walang malinaw na motibo. Isang kalansay na hindi makilala. At isang dalagitang naglaho. Ang kaso ni Elena Santos ay naging isang alamat, isang kwentong ibubulong na lamang sa dilim. Ang simbahan ay isinara. Ang mga pinto nito ay ipinako. Ang mga bintana ay tinakpan. Ang katarungan sa araw na iyon ay tila isang Diyos na nagpasya na lamang na pumikit. Ngunit ang lihim
Ang lihim ay hindi namatay kasama ni Mang Tomas. Naglakbay lamang ito. Nagtago sa isang lugar na mas liblib. Sa mga bundok na malayo sa San Nicolas, kung saan ito ay magpapatuloy na lumago sa kadiliman. Bahagi 5-10 taon NG. Pananahimik. Ang oras ay isang magnanakaw na kumikilos ng tahimik. 10 taon. Isang dekada. Para sa mundo sa labas. Ito ay isang panahon ng pagbabago ng mga bagong teknolohiya. Ng mga bagong pinuno. Ng mga bagong awit. Ngunit sa maliit na bahay na bato sa San Nicolas, ang oras ay huminto noong gabing yon ng 1975. Si Aling Teresita ay tumanda. Ang dating itim niyang buhok ay sinabugan na ng pilak. Ang kanyang mga balikat, na dati ay matatag, ay bahagyang nakupa na sa bigat ng isang pasanin na hindi nakikita. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya umalis. Nanatili siya sa bahay kung saan lumaki si Elena, na parang sa pag-alis niya, ay tuluyan na niyang iiwan ng alaala ng kanyang anak. Ang kwarto ni Elena ay nanatiling hindi nagagalaw. Ang mga libro sa eskwela ay nakasalansan pa rin sa kanyang mesa. Ang damit na isusuot sana niya kinabukasan ay nakasabit pa rin sa likod ng pinto, araf-araf. Pinupunasan ni Aling Teresita ang alikabok sa mga gamit na ito, araf-araf. Kinakausap niya ang litrato ng kanyang nakangiting anak na nakapatong sa tokador. Anak, kumusta ka na? Malamig ba dyan kung nasaan ka? Tuwing kaarawan ni Elena. Magluluto si Aling Teresita ng kanyang paboritong adobo. Maghahanda siya ng 2 plato sa mesa at kakain siyang mag-isa. Sa gitna ng katahimikan, habang iniisip ang tawanan na dapat sana ay naririnig niya, ang pag-asa niya ay hindi na isang sigaw ng desperasyon, kundi isang kandilang aandap-andap na lamang sa dilim mahina. Ngunit hindi namamatay. Samantala, ang simbahan sa dulo ng bayan ay tuluyan ng nilamon ng kalikasan. Ang mga baging ay gumapang sa mga pader na bato. Ang bubong ay nagsimula ng bumikay. Ang pintuang ipinako ay nabalutan na ng kalawang. Ito ay naging isang monumento ng isang misteryong ibinaon sa limot. Isang lugar na iniiwasan ng mga taga-bayan, lalo na kapag papalubog na ang araw. Ang kwento ni Elena ay naging isang alamat, isang babala sa mga bata na huwag maglalakwat sa kapag gabi. 10 taon ng pananahimik, 10 taon ng paghihintay, hanggang sa isang gabi, sa malayong kabundukan ng Sierra Madre. Ang katahimikan ay binasag ng isang bagyo. Ang taon ay 2005. Ang ulan ay bumubuhos na parang mga balde. Ang hangin ay sumisipol na parang isang hayop na nasasaktan. At sa gitna ng kalikasang nagwawala, isang babae ang tumatakbo. Ang pangalan niya ay Sofia Reyes. 22 taong gulang. Payat ang kanyang katawan. At ang tanging suot niya ay isang puting bestida na ngayon ay basang-basa na at puno ng putik. Ang kanyang mga paa ay walang sapin. Sugatan at nagdurugo sa pagtakbo sa matutulis na bato at mga sanga. Bawat kulog ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Bawat kidlat na nagliliwanag sa gubat ay nagpapakita sa kanya ng mga aninong tila humahabol. Tumatakbo siya hindi mula sa bagyo, kundi mula sa isang lugar na mas masahol pa. Isang lugar na tinatawag na paraiso, ngunit sa katotohanan ay isang impyerno. 2 taon. 2 taon siyang naging bilanggo sa paraiso ng liwanag. At sa loob ng 2 taon na yon, pinlano niya ang pagtakas na ito. Inaral niya ang bawat kilos ng mga tagabantay. Ang mga lalaking nagsisilbing guwardiya ng kanilang pinuno. Inalam niya kung saan ang mga blind spot ng kanilang mga mata. At pinili niya ang gabing ito ang gabi ng pinakamalakas na bagyo upang isagawa ang kanyang plano. Tumalon siya mula sa isang mataas na bintana sa kusina. Bumagsak siya sa malambot na putik sa ibaba. Natapas siya. Nasugatan. Ngunit hindi niya ininda. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo sa kanyang pagtakbo. May mahigpit siyang hawak sa kanyang kamay, isang maliit na kwaderno na binalot niya sa plastik. Ito ang kanyang alas. Ito ang katibayan. Pagkalipas ng ilang oras na walang tigil na pagtakbo, nang ang kanyang lakas ay halos maubos na, natanaw niya ang isang liwanag, isang kalsada, gamit ang kanyang natitirang lakas. Gumapang siya palabas ng gubat at bumagsak sa gilid ng aspaltadong daan. Doon, sa gitna ng bumubuhos na ulan, nawalan siya ng malay. Isang truck na puno ng gulay ang dumaan. Ang dreba, isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Karding, ay muntik na siyang hindi mapansin. Ngunit sa liwanag ng kanyang headlight, nakita niya ang isang puting anyo na nakahandusay. Kinabahan siya, ngunit nanaig ang kanyang awa. Itinigil niya ang truck. Bumaba siya. Dala ang isang malaking payong. Nakita niya ang babae bata pa. Payat at puno ng galos. Ginising niya ito nang imulat ni Sofia ang kanyang mga mata.
Takot ang unang nakita ni Mang Karding. "Huwag kang matakot. Hineng, tutulungan kita," sabi ng matanda. Dinala niya si Sofia sa loob ng truck. Binalot ng isang lumang kumot. Nang medyo kumalma na si Sofia, tinanong siya ni Mang Karding, "Saan ka ba nanggaling? Anong nangyari sa'yo?" Nanginginig na binuksan ni Sofia ang hawak niyang kwaderno. Itinuro niya ang isang pangalan na nakasulat doon. "Mula po ako sa impyerno," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at mahina. "Kailangan ko pong makarating sa istasyon ng pulis sa Pampanga. May alam po ako. Tungkol sa isang babaeng nawala 10 taon na ang nakakaraan sa simbahan ng San Nicolas. Ang pangalan niya po ay Elena Santos." Pagkatapos ng 10 taon, ang katahimikan ay sa wakas na basag. At ang bagyo sa Sierra Madre ng gabing yon ay simula pa lamang pala ng isang mas malaking unos na malapit ng dumating. Bahagi 6 ang tinig mula sa paraiso. Ang interrogation room sa istasyon ng pulis sa Pampanga ay maliit at malamig. Ang tanging tunog na maririnig ay ang ugong ng aircon at ang tiktak ng orasan sa pader, isang tunog na tila nagbibilang sa bawat segundo ng 10 taong katahimikan. Sa gitna ng silid, nakaupo si Sofia Reyes. Nakabalot siya sa isang makapal na kumot ng pulis at hawak niya ang isang mainit na tasa ng tsaa. Ang panginginig ng kanyang katawan ay medyo humupa na. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay naroroon pa rin. Sa kanyang harapan, 2 lalaki ang nakaupo. Ang isa ay si Jefe David Reyes, isang taong ang mukha ay nagpapakita ng awtoridad at pagod. Ang isa naman ay mas bata, si Inspector Miguel Reyes. Ang dating sigla sa kanyang mga mata 10 taon na ang nakalipas ay napalitan na ng isang kalmadong intensidad. Ngunit nang marinig niya ang pangalang Elena Santos, isang lumang apoy ang muling nag-alab sa loob niya. "Magsimula ka sa simula, Sofia," may nakong sabi ni Jefe Reyes. Huminga ng malalim si Sofia, ang kanyang boses. Nang siya ay magsalita, ay nanginginig sa una. 2 taon po akong nasa paraiso ng liwanag. Napunta po ako doon dahil sa isang kaibigan, sabi niya. Isa raw itong spiritual retreat. Isang lugar para mahanap ang kapayapaan. Pero kasinungalingan po ang lahat. Ang paraisong ang liwanag, ayon kay Sofia, ay isang kaharian na pinamumunuan ng isang tao, si Padre Mateo de la Torre. Mukha po siyang santo. Paglalarawan ni Sofia, ang kanyang boses ay malumanay. At ang kanyang mga salita ay parang musika. Sinasabi niya na siya ang sugo ng Diyos. Ang tanging daan patungo sa tunay na kaligtasan, ngunit sa likod ng maskara ng kabanalan. Si Padre Mateo ay isang halimaw. Ikinuwento ni Sofia ang sistema sa loob. Si Padre Mateo ang pinakamataas. Ang kanyang mga kanang kamay ay ang mga tagabantay. Mga lalaking brutal at walang awa na siyang nagpapatupad ng kanyang mga utos. At ang mga babaeng tulad niya ay tinatawag na mga bulaklak magaganda. Ngunit nakatanim sa isang hardin na walang kalayaan. Ang kanilang buhay ay isang walang katapusang siklo ng pagtatrabaho at pagdarasal. Nagtatrabaho sila sa malawak na taniman ng gulay mula umaga hanggang hapon sa ilalim ng init ng araw. Sa gabi, sila ay pinipilit na dumalo sa mga seremonya ng paglilinis. Hindi po yon pagdarasal, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay nagsimulang mabasag. Yun po ay pagpapahirap. Ikinuwento niya kung paano sila pinipilit na umamin sa mga kasalanang hindi nila ginawa sa harap ng lahat. Ang mga hindi tapat sa kanilang pag-amin ay pinarurusahan. Pinapatayo sa labas sa gitna ng ulan. Hindi pinapakain ng ilang araw. O mas malala pa, dinadala sa isang silid na tinatawag na silid ng pagninilay. Kung saan maririnig mo ang mga sigaw ngunit wala kang makikita. Tumingin si Miguel sa kanyang kasama. Ang mukha ni Jefe Reyes ay hindi nagbabago. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. At Sinasinagtala tanong ni Miguel. Ang mukha ni Sofia ay nagpakita ng isang halo ng pagkamangha at takot. Siya po ang aming Diyosa, ang gising trueni si Paraiso, sabi ni Padre Mateo. Siya raw ang pinakadalisay sa aming lahat. Isang kaluluwang ganap ng nalinis. Siya ang patunay na ang kanyang mga turo ay totoo. Ikinuwento ni Sofia na si Ina Sinagtala ay nakatira sa isang espesyal na silid sa 2 palapag at hindi pinapayagang makihalubilo sa kaninuman. Lumalabas lamang siya tuwing may mga mahahalagang seremonya, kung saan siya ay uupo sa isang trono, tahimik at hindi gumagalaw, na parang isang estatwa. Bawal siyang kausapin, bawal siyang tingnan ng diretso sa mata, pero nakita ko po siya ng malapitan minsan. Pagpapatuloy ni Sofia. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na, isang gabi, naatasan akong maglinis sa pasilyo malapit sa kanyang silid. Biglang bumukas ang pinto. Inilalabas siyang 2 tagabantay. Mukha siyang pagod.
at malungkot. Nagtama ang aming mga mata sa isang saglit. Sa sandaling iyon, hindi po Diyos ang nakita ko. Nakita ko po ang isang bilanggo. Tulad ko, nagpatuloy si Sofia. Ikinuwento niya ang isang pangyayari na nagtulak sa kanya na tumakas. Isang gabi, narinig niya si Padre Mateo na sumisigaw sa loob ng silid ni Ina Sinagtala. Sinundan ito ng isang malakas na kalabog. Kinabukasan, sa isang seremonya, nakita niya si Ina Sinagtala. Mayroon itong pasa sa kanyang pisngi. Napilit tinatakpan ang kanyang buhok. Doon ko po naintindihan, sabi ni Sofia. Ang luha ay dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Ang aming Diyosa ay zaringa biktima, at kung kaya niyang saktan ang kanyang pinakabanal na nilikha, kaya niyang gawin ang kahit ano sa amin. Inilabas niya ang maliit na kwaderno. Sinimulan ko pong isulat ang lahat ng nalalaman ko. Ang mga pangalan ng mga babae doon, ang mga petsa, ang mga patakaran, at ang mga kwentong naririnig ko tungkol kay Ina Sinagtala. Binuklat ni Miguel ang kwaderno. Ang sulat ay maliit at nanginginig. Nakasulat doon ang mga pangalan, mga edad, at ang mga lugar na pinanggalingan ng ilan sa mga babae. At sa isang pahina, nakasulat ang isang kwento na narinig ni Sofia mula sa isang matandang babae sa paraiso. Isa sa mga unang miyembro. Ang kwento ay tungkol sa kung paano dumating si Ina Sinagtal 10 taon na ang nakalipas. Dinala raw siya ni Padre Mateo mula sa isang banal na lugar sa Kapatagan. Siya raw ay isang regalong mula sa langit at ang pangalan niya dati, bago siya maging Ina Sinagtala, ay Elena. Itinikom ni Miguel ang kwaderno. Tumingin siya kay Hepe Reyes. Sa mga mata ng matandang Hepe, nakita niya ang kumpirmasyon. Ang lahat ng piraso ay sa wakas nagkakatugma. Ang simbahan sa San Nicolas, ang pagpapakamatay ni Mang Tomas, ang nawawalang dalagita. Ang lahat ay konektado. Tumayo si Hepe Reyes, ang kanyang boses. Nang siya ay magsalita, ay puno ng bigat at determinasyon. Maghahanda kayo. Kumuha kayo ng search warrant. Tumingin siya sa malaking mapa ng probinsya na nakasabit sa dingding. Tinuro niya ang isang lugar sa pinakatuktok ng Sierra Madre. Ang lugar na minarkahang ni Sofia. 10 taon. Sabi niya, hindi lamang kay Miguel, kundi sa kanyang sarili. Oras na para tapusin ito. Ang tinig mula sa paraiso ay narinig na, at ang impyernong nagkukubli sa likod nito ay malapit ng gumuho. Bahaji Pituang, Doktrina en Kadilim. Ang pagsalakay sa paraiso ng liwanag ay tapos na. Ang mga biktima ay nailigtas na. Ngunit ang tunay na imbestigasyon ay nagsisimula pa lamang habang si Padre Mateo de la Torre ay tahimik na nakaupo sa isang selda. Ang kanyang kaharian ay sinisiyasat ng mga pulis na naghahanap ng mga sagot sa mga tanong na 10 taon nang walang kasagutan. Sa personal na opisina ni Padre Mateo, sa ikatlong palapag, isang silid na kabaliktaran ng simpleng pamumuhay na ipinapangaral niya. Puno ng mga mamahaling libro at antigong kasangkapan, natagpuan ni Inspektor Miguel Reyes ang pinakamahalagang ebidensya. Sa ilalim ng isang tabla sa sahig, na natatakpan ng isang makapal na alpombra, may isang lihim na kompartimento. Sa loob nito, isang koleksyon ng mga leather-bound na journal. Ang mga journal na ito, na isinulat mismo ni Padre Mateo sa loob ng mahigit 1 dekada. Ang siyang naglalaman ng kanyang doktrina. Ang doktrinang dilim. Umupo si Miguel sa upuan ni Padre Mateo. Sa liwanag ng kanyang flashlight, sinimulan niyang basahin ang mga nakasulat. Ang sulat kamay ay elegante at kontrolado, na parang sulat ng isang propesor. Ngunit ang mga salita ay galing sa isang baliw. Sa mga unang pahina, isinulat ni Mateo ang kanyang filosofiya. Para sa kanya, ang mundo ay isang lugar ng kasalanan at dumi. Ang katawan ng tao, lalo na ang katawan ng babae, ay isang kulungan ng kaluluwa. At ang tanging paraan para mapalaya ang kaluluwa ay sa pamamagitan ng sakit. Ang sakit ay isang banal na instrumento. Basa ni Miguel mula sa journal. Ang boses ng tagapagsalaysay ay nagiging malamig at walang emosyon, na parang binabasa ang isang ulat. Ito ang martilyo na humuhulma sa malambot na bakal. Ito ang apoy na nagpapadalisay sa ginto. Ako ang pastol. At ang sakit ang aking tungkod sa pamamahitan nito. Ginagabayan ko ang aking mga tupa palabas sa kadiliman. May mga detalyadong entry tungkol sa kanyang mga paraan ng paglilinis ng pag-aayuno na tumatagal ng ilang araw. Ang pagtatrabaho sa bukid ng walang pahinga. Ang mga sesyon ng pag-amin kung saan ang kahihiyan ay ginagamit bilang isang sandata. Lahat ay nakasulat hindi bilang isang krimen, kundi bilang isang sagradong tungkulin. Pagkatapos,
Natagpuan ni Miguel ang isang entry na may petsang 1974. Ito ay tungkol kay Mang Tomas. Nakausap ko si Tomas. Sulat ni Mateo. Isang kaluluwang nalulunod sa kalungkutan mula nang mamatay ang kanyang asawa. Ipinakita ko sa kanya ang liwanag. Sinabi ko sa kanya na ang kaluluwa ng kanyang asawa ay hindi matatahimik hanggat hindi niya tinutulungan ang Diyos sa kanyang dakilang plano. Siya ay isang perpektong kasangkapan, puno ng pananampalataya at puno ng takot. Dito, malinaw na si Mang Tomas ay hindi lamang isang kasabwat. Siya ang unang biktima ng manipulasyon ni Mateo. At pagkatapos, ang pinaka nakakakilabot sa lahat, isang entry na may pamagat na ang proyekto ng anghel. Isinulat ni Mateo ang kanyang plano na lumikha ng isang perpektong simbolo para sa kanyang itatayong komunidad, isang buhay na diyosa. Isang inasinagdal. Kailangan niya ng isang taong dalisay. Isang taong madaling hubugin. Sinimulan ko ang aking paghahanap sa kapatagan. Basa ni Miguel. Maraming mga kandidato. Ngunit sila ay may mga bahid sobrang palaban. Sobrang matalino. Sobrang nakakabit sa kanilang mga pamilya. May listahan ng mga pangalan ng mga batang babae sa iba't ibang bayan. Kasama ang mga maikling obserbasyon ni Mateo. At sa dulo ng listahan, isang pangalan ang may bituin sa tabi nito, Elena Santos. Siya na. Sulat ni Mateo. Ang kanyang mga salita ay puno ng isang nakakakilabot na paghanga. Nakita ko siya sa simbahan ng San Nicolas. Ang kanyang debosyon ay parang isang blankong papel. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala. Siya ay malambot na luwad. Naghihintay na hubugin ng kamay ng isang eskultor. Siya ang magiging aking obra maestra. May mga detalyadong plano kung paano siya kukunin. Ang seremonyang ang usok na ideya ni Mateo. Ang lihim na lagusan sa likod ng altar na si Mang Tomas mismo ang gumawa. Ang lahat ay nakaplano at natagpuan din ni Miguel ang sagot sa isa pang misteryo. Isang maikling entry mula sa taong 1973. May isang babaeng nagngangalang Isabel. Isa sa mga unang sumunod sa akin. Ngunit siya ay matalino. Masyadong matalino. Nagsimula siyang magtanong. Nagsimula siyang magduda. Ang binhi ng pagdududa ay isang lason na kailangang bunutin mula sa ugat. Si Tomas ang tumulong sa akin. Ang lumang simbahan ay maraming lugar para magtago ng mga lihim. Ang kalansay sa silong. Si Isabel. Itinikom ni Miguel ang journal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ang lahat ay hindi na isang misteryo. Ito ay isang detalyadong plano ng isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang banal na maskara. Ang pagkawala ni Elena ay hindi isang aksidente o isang milagro. Ito ay isang kidnapping na binalak ng may malamig na dugo. Pinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang mga sumunod na entry ay naglalarawan sa mga unang araw ng pagkabihag ni Elena sa isang kubo sa bundok. Bago pa man maitayo ang paraiso. Ang mga araw ng gutom, pag-iisa, at walang tigil na pagtuturo ni Mateo. Isinulat niya ang bawat pag-iyak ni Elena, ang bawat paglaban, at ang unti-unting pagbibigay nito. Ang kanyang kalooban ay nagsisimula ng bumigay. Sulat niya sa isang entry. Malapit na siyang makalimot sa kanyang lumang pangalan. Malapit na siyang maging si Ina Sinagtal. Ang pagbabasa sa mga journal ay parang pagtingin sa kaluluwa ng isang demonyo. Isang demonyong naniniwala na siya ay isang Diyos. Kung nakikinig ka pa rin hanggang sa puntong ito, mangyaring tulungan mo akong mag-iwan ng komento ng salitang katotohanan sa ibaba upang malaman ko na mayroon pa ring mga kasama sa paglalakbay na ito sa paghahanap ng masakit na katotohanan. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para ipagpatuloy ang kwento ng nalalapit na paglilitis. Bahagi 8 ang paglilitis ng ahas. Ang courtroom ay isang teatro ng katotohanan. Dito, ang mga maskara ay pilit na tinatanggal. At ang mga kwentong itinatago sa dilim ay hinihila palabas sa liwanag. Ang paglilitis kay Padre Mateo de la Torre at sa kanyang mga tagabantay ay naging pambansang balita. Ang bawat upuan sa loob ng korte ay puno. Ang bawat salita ay binabantayan. Sa gitna ng lahat, si Padre Mateo ay nakaupo sa upuan ng akusado. Ngunit hindi siya mukhang akusado. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mukha ay kalmado. Nakasuot siya ng isang simpleng barong. At sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang kahoy na krus. Nang tanungin siya kung ano ang kanyang masasabi sa mga paratang, sumagot siya sa isang boses na malinaw at puno ng kumpiyansa. Hindi ako nagkasala. Para sa kanya, hindi ito isang paglilitis, kundi isang pagsubok sa pananampalataya, isang entablado kung saan ipapakita niya sa mundo ang lakas ng kanyang paniniwala. Ang unang tumistigo laban sa kanya ay si Sofia Reyes. Sa kanyang pagtayo, ang lahat ng kamera ay natuon sa kanya. Ngunit hindi siya tumingin sa mga ito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, si Padre Mateo.
Ang pangalan niya ay Padre Mateo. Simula ni Sofia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa una, ngunit unti-unting tumatatag. Pero para sa amin, siya ang ama. Sinasabi niya na mahal niya kami. Ngunit ang kanyang pagmamahal ay isang lason. Ikinuwento ni Sofia ang lahat, ang gutom, ang pagod, ang kahihiyan sa harap ng lahat tuwing may pag-amin. Ikinuwento niya ang tungkol sa silid ng pagninilay, kung saan ikinukulong ang mga matitigas ang ulo. Ang kanyang mga salita ay parang mga maliliit na patalim na isa-isang tumutusok sa katahimikan ng korte. Si Padre Mateo ay nakikinig lamang. Isang maliit at mapanuyang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang pinakamasakit na bahagi ng paglilitis ay nang ipatawag ang ilan sa mga babaeng na iligtas mula sa paraiso. Ang ilan, tulad ni Sofia, ay nagpatotoo sa mga kalupitang dinanas nila. Ngunit may ilan na hanggang sa sandaling iyon ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ni Padre Mateo. Hindi po siya masamang tao, sabi ng isang batang babae. Humahagulgol. Si Padre Mateo po ang nagligtas sa akin. Tinuruan niya po akong maging malinis. Ang eksenang yun ay isang malinaw na larawan ng pinsalang ginawa ni Mateo. Hindi lamang katawan ng kanyang sinira, kundi pati ang isipan. Ginamit ng kanyang abogado ang mga testimonya na ito para ipakitang ang lahat ay kusang loob. Sa huling araw ng paglilitis, isang tawang hindi inaasahang ipinatawag sa witness stand si Aling Teresita. Hindi bilang isang saksi sa krimen, kundi bilang ina ng pangunahing biktima. Dahan-dahan siyang lumakad. Inaalalayan ni Inspector Miguel. Ang kanyang katawan ay mukhang marupok. Ngunit ang kanyang mga mata ay may apoy. Umupos siya. At sa unang pagkakataon, tiningnan niya ng diretso ang lalaking sumira sa buhay ng kanyang anak. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Ginoo, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat na parang bato. 10 taon. 10 taon kong hinintay ang araw na ito. Sa 10 taon na yon, gabi-gabi kong tinatanong ang Diyos kung bakit. Bakit ang anak ko? Si Padre Mateo. Sa unang pagkakataon, ay tila natinog. Ang kanyang ngiti ay nawala. Kinuha mo ang aking anak. Pagpapatuloy ni Aling Teresita. Kinuha mo ang kanyang kabataan. Kinuha mo ang kanyang mga pangarap. Kinuha mo ang kanyang pagkatao. Ginawa mo siyang isang bagay na hindi ko na makilala. At marahil, sa matang batas, ikaw ay parurusahan. Ngunit gusto kong malaman mo ito. Huminga siya ng malalim. At ang kanyang boses ay nagkaroon ng isang lakas na yumanig sa buong silid. Maaaring kinuha mo ang lahat sa kanya. Ngunit may isang bagay na hindi mo kailanman makukuha. Ang pagmamahal ng isang ina. Ang pagmamahal na yun ang bumuhay sa akin sa loob ng 10 taon. At ang pagmamahal na yun. Ang pagmamahal na yun ang susunod sa iyo kahit saan ka magpunta. Sa bawat gabi na ipipikit mo ang iyong mga mata sa loob ng iyong selda. Maaalala mo mukha ng isang inang ninakawan mo. Yan ang habang buhay mong parusa. Pagkatapos niyang magsalita, isang katahimikan ang bumalot sa korte. Walang pumalakpak. Walang umimik. Tanging ang bigat lamang ng katotohanan na binitiwan ng isang ina. Ang hatol ay mabilis na ibinaba. Si Padre Mateo de la Torre ay napatunayang nagkasala sa lahat ng paratang. Kidnapping, illegal detention, rape, at marami pang iba. Ang sentensya habang buhay na pagkabilanggo. Walang parole. Nang ilabas si Padre Mateo mula sa korte, napalibutan siya ng mga kamera. Ngumiti siya. Ang katotohanan ay magpapalaya sa akin. Sabi niya, na parang isang martir sa kabilang dako. Napalibutan din ng media sina Aling Teresita at Sofia. Ngunit hindi sila pinansin ni Aling Teresita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon ng ospital kung nasaan si Elena. Ang katarungan ng batas ay naibigay na. Ngunit ang paglalakbay para sa katarungan ng isang sirang kaluluwa ay nagsisimula pa lamang. Bahagi siyam ang mahabang paglalakbay pabalik sa sarili. Ang psychiatric ward ng pampublikong ospital ay isang lugar ng mga bulong at anino. Ang mga pader ay puti. Ngunit ang hangin ay mabigat sa mga kwentong hindi masabi. Dito dinala si Elena. O mas tamang sabihin, dito dinala ang babaeng dating si Elena sa mga unang linggo. Siya ay si Ina Sinagtala. Uupo siya sa kanyang kama ng maraming oras. Nakatitig sa bintana. Ngunit hindi tinitingnan ang tanawin sa labas. Ang kanyang mga mata ay nakikita ang isang mundong naiwan niya sa bundok. Minsan, sa gitna kabi, magigising ang mga nurse sa isang mahinang awit na nagmumula sa kanyang kwarto, ang parehong hipnotikong himno na kinakanta sa paraiso. Si Aling Teresita ay naroroon araw-araw. Mula umaga hanggang gabi. Upo siya sa isang silya sa tabi ng kama ng kanyang anak. Hindi nagsasalita.
Nagmamasid lamang. Dala niya ang mga lumang photo album. Mga paboritong pagkain ni Elena. Ngunit ang babae sa kanyang harapan ay hindi siya pinapansin. Para sa kanya, si Aling Teresita ay isa lamang sa mga anino sa puting silid. Ang trauma na dinanas niya ay malalim. Paliwanag ng doktor kay Aling Teresita, ang kanyang isip ay lumikha ng isang bagong pagkatao para protektahan ang sarili mula sa sakit. Si Ina Sinagtala ay isang pader. Kailangan nating dahan-dahang gibain ang pader na yon. May mga araw na ang pader ay tila mas mataas pa. Minsan, sa isang sesyon ng therapy, nang ipakita sa kanya ang kanyang sariling litrato noong high school, si Elena ay biglang sumigaw. Nagwala siya. Ibinato ang mga gamit. Hindi ako yan. Ako ang Ina Sinagtal. Ibalik ninyo ako sa aking paraiso. Ang kanyang sigaw ay puno ng galit at takot. Takot na bumalik sa isang pagkatao na puno ng sakit. Sa mga gabing iyon, si Aling Teresita ay uwing umiyak. Ngunit kinabukasan, babalik siya. Dalang parehong pagmamahal at pasensya. Ang pagbabago ay dumating ng dahan-dahan. Na parang unang sinag ng araw pagkatapos ng isang mahabang gabi. Isang araw, nagdala si Aling Teresita ng mainit na sinigang. Ang amoy nito ay pumuno sa silid. Sa unang pagkakataon, lumingon si Elena. Tumingin siya sa mangkok. Hindi siya nagsalita. Ngunit kumuha siya ng isang kutsara at humigop. Isang maliit na hakbang. Ngunit para kay Aling Teresita, ito ay isang milya, isang hapon. Habang nag-aayos si Aling Teresita ng mga damit sa aparador, nakita niya ang lumang litrato ni Elena. Tiningnan ito ni Elena. Mas matagal kaysa karaniwan. Hinawakan niya ito. Dahan-dahan. Ang kanyang daliri ay gumapang sa nakangiting mukha sa litrato. Isang kurap ngang pagkilala. Isang kislap ng isang malayong alaala. Ang pinakamalaking pagbabago ay dumating sa isang tahimik na hapon. Si Elena ay nakaupo sa harap ng salamin. At si Aling Teresita ay dahan-dahang sinusuklay ang kanyang mahabang buhok. Tulad ng ginagawa niya noong bata pa ito. Habang nagsusuklay, sinimulan ni Aling Teresita na kantahin ng isang lumang oyay. Isang awit na laging nagpapatulog kay Elena tuwing may lagnat ito. Chulot na. Bunso. Ang himig ay simple at puno ng pagmamahal. Sa gitna ang gapakanta, napansin ni Aling Teresita na ang mga balikat ni Elena ay nagsimulang manginig sa pamamagitan ng salamin. Nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakita. Isang luha. Isang butil ng luha ang gumulong sa pisngi ni Elena. Pagkatapos ay isa pa. Huminto siya sa pagkanta. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mahinang hikbi ni Elena. Itinigil niya ang pagsusuklay. Tiningnan niya ang refleksyon ng kanyang anak sa salamin. Ang mga mata ni Elena, na dati ay walang laman, ay ngayon puno ng isang emosyon na matagal nang nawala kalungkutan. At pagkatapos, sa isang boses na kasing hina ng isang bulong, na halos kinain ng katahimikan ng silid, isang salita ang lumabas. Nanay. Ang salitang iyon. Ang salitang iyon ay isang himala. Isang lindol na yumanig sa mundo ni Aling Teresita. Niyakap niya ang kanyang anak mula sa likuran. At sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman niyang niyakap siya pabalik. Mahina, ngunit isang tunay na yakap. Umiyak silang dalawa. Isang pag-iyak hindi lamang ng kalungkutan, kundi ng paglaya. Ang pader ay nagsimula ng gumuho. Ang Ina Sinagtala ay nagsimula ng maglaho. At si Elena, ang kanyang nawawalang anak, ay nagsimula ng maglakbay pabalik. Isang salita. Iyon lamang. Ngunit ito ay mas mabigat kaysa sa 10 taon ng paghihintay. Ang paglalakbay pa uwi ay magiging mahaba pa. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, sa wakas ay nakita na nila ang liwanag sa dulo ng lagusan. Bahagi 10 ang liwanag. Pagkatapos ng dilim, lumipas ang ilang taon. Ang ingay ng paglilitis ay humupa na. Ang pangalan ni Padre Mateo ay unti-unti nang nabura sa mga pahayagan at sa maliit na bahay na bato sa San Nicolas. Isang bagong uri ng katahimikan ang namayani. Isang katahimikang payapa. Si Elena ay hindi na bumalik sa dati. Paano nga babalik ang isang taong nakarating sa impyerno at nakabalik? Ang masayahing dalagita na may pangarap na maging nurse ay mananatili na lamang sa mga lumang litrato. Ang babaeng nagbalik ay mas tahimik. Ang kanyang mga mata ay may dala pa ring bakas ng isang malayong kalungkutan. Ngunit wala na ang kawalan na dating naroroon. Ngayon, mayroon na itong lalim. Natagpuan niya ang kanyang kapayapaan hindi sa malalaking bagay, kundi sa maliliit. Sa kanyang hardin, sa likod ng kanilang bahay. Ang dating bakanting lote ay ginawa niyang isang hardin ng mga bulaklak.
Dito niya ginugugol ang halos lahat ng kanyang oras sa pagdidilig ng mga halaman, sa pag-aalis ng mga damo, sa panonood sa pagbukadkad ng mga bulaklak. Ang pag-aalaga sa mga ito ay naging paraan niya ng pag-aalaga sa sarili niyang nasirang kaluluwa. Ang kanyang mga paborito ay ang mga sampagita maliliit, puti, at mababango. Hindi na siya madalas magsalita tungkol sa nakaraan, ngunit minsan, kapag sila ni Aling Teresita ay nakaupo sa beranda, umiinom ng kape habang papalubog ang araw, may mga sandaling ibinabahagi niya mga pira-pirasong alaala, hindi ang mga masasaklap, kundi ang mga simpleng ang lasa ng prutas na inaani nila sa bundok. Ang itsura ng mga bituin sa gabi na walang ilaw ng syudad. Si Aling Teresita naman ay natagpuan na ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Ang makita lamang ang kanyang anak na ligtas, na humihinga, na nasa tabi niya, ay sapat na. Ang ngiti ay bumalik na sa kanyang mga labi. At kahit na ang mga guhit ng pighati ay naroroon pa rin sa kanyang muka, natabunan na ito ngayon ng mga guhit ng pasasalamat. Isang hapon, dumalaw si Sofia Reyes. Si Sofia ay isa ng kilalang social worker. Nagtatag ng isang pundasyon na tumutulong sa mga biktima ng mga kulto at mapang-abusong grupo. Madalas siyang dumalaw. Hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang kaibigan. May balita ako, sabi ni Sofia habang nagkakape sila. Si Mateo, pumanaw na siya sa bilangguan, atake sa puso. Isang katahimikan ang namagitan sa kanilang tatlo. Walang nagdiwang, walang nagsaya. Tanging isang pakiramdam lamang ng pagtatapos. Isang kabanata na sa wakas ay nagsara. Bago malis si Sofia, may iniabot sa kanya si Elena. Isang sobra. Pakibigay mo naman ito sa pamilyang nabalitaan kong nawawalan din ng anak. Mahinang sabi ni Elena. Nang buksan ito ni Sofia mamaya, isang maikling sulat lamang ang laman. Hindi nito ikinuwento ang sariling karanasan ni Elena. Ang nakasulat lamang ay, huwag po kayong bibitaw sa pag-asa. Ang kwento ni Elena ay nagtuturo sa atin na ang pagaling ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na magtanim ng isang bagong buhay mula sa pinakatuyot na lupa. Ang kwento ni Aling Teresita ay nagpapakita na ang walang kondisyong pagmamahal ang tanging liwanag na kayang tumagos kahit sa pinakamatinding kadiliman. Sa mundong moderno na puno ng kawalan ng katiyakan, ang tao ay laging naghahanap ng isang bagay na mapanghahawakan, ngunit ang kwentong ito ay isang paalala ang tunay na pananampalataya ay nagbibigay ng kalayaan. Hindi ng mga tanikala at ang pinakakakila-kilabot na kasamaan ay madalas na hindi nagpapakita bilang isang demonyo, kundi sa ilalim ng maskara ng isang santo. Ang kwento ay nagtatapos sa isang tahimik na hapon. Si Elena ay nasa kanyang hardin. May isang bagong bukadkad na bulaklak ng sampagita. Dahan-dahan niya itong inamoy at sa kanyang mga labi, isang maliit at totoong ngiti ang sumilay. Pagkatapos ng 10 taong pagkakakulong sa isang peking paraiso, sa wakas, natagpuan na niya ang tunay niyang langit. Hindi ito nasa tuktok ng bundok o sa mga matatayog na doktrina. Ito ay narito lamang, sa maliit na hardin, sa tabing kanyang ina, sa ilalim ng sikat ng araw. Sa pagtatapos ng kuwentong ito, nakikita natin na ang paggaling ay hindi pagbabalik sa dati, kundi ang matapang na pagbuo ng isang bagong buhay mula sa mga abo ng nakaraan. Ipinapaalala sa atin ang katapangan ni Ana at ng walang sawang pag-asa ng ina ni Maria, na kahit isang tinig at isang pusong hindi sumusuko ay kayang magpabagsak ng kadiliman. Ano ang tumatak sa inyo sa kwentong ito? Ang inyong mga pagninilay ay mahalaga sa akin. Huwag mag-atubiling ibahagi ito sa ibaba kung ang mga ganitong uri ng kwento ay mahalaga rin sa inyo. Sana ay isaalang-alang ninyong mag-subscribe sa LOP Kwento upang hindi mahuli sa ating mga susunod na salaysay. Muli, taos puso akong nagpapasalamat sa inyong oras at sa inyong pakikiramay.